Magandang hapon, mabuhay ang kalayaan! Buhay! Ang saya, di ba? Masaya! Ang tanong, malaya ba tayo? Malaya ba tayo? Ginagago lang tayo ng gobyernong ito. Sa paniniwalang tayo ay malaya. 128 taon simula noon, itinaas ang bandila ng Pilipinas sa Cavite. At simula noon, isinisigaw natin magpasa hanggang ngayon. Malaya ang Pilipinas! Malaya ba tayo? Malaya ba tayo? Kaya sa mga politiko na bumabati ng Happy Independence Day, na alam naman natin na puro magnanakaw ang tugon sa inyo ng taong bayan, putang ina nyo! Yan ang tugon ng taong bayan. Kaya mga kababayan, sa dami po ng nagsalita ng ating mga panauhin ngayong araw na ito, ay ramdam natin ang puot galit, pagtitimpi na tayong sambayan ng Pilipino ay siyang magdidikta ng katotohanan dito sa Flood Control Project Anomaly Scandal. Kaya mga kababayan, tayo po ay magsipaghanda sa darating na mga araw. Lilitisin natin ang mga magnanakaw dito sa kalsada. Mabuhay ang kalayaan! Kaninong bang ano ito? Sir, baka makabagsak to sir ha? Bakit sila guys? Baka makadisgrasya kayo sir ha? Kami dito ay mapayapa po sa inyo. Kami po ay sumunod sa ating usapan. Kami, sabi ko nga sa inyo, swerte nyo kasi dito kayo nakabantay sa amin. Yung iba kaninang kasama nyo, hirap na hirap doon sa pagbabantay sa Mindiola at saka sa Kalaw. Kami po ay mababait dito at we are law-abiding citizen. Amen! Ang susunod po nating speaker ay walang iba kung hindi nagmula sa teritoryo ng mga Marcos. Walang iba kung hindi ang Duterte Solid North ni Kuya Aguila. Mga kasama, buhayin ninyo ang mga natutulog yung dugo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-DDS! Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng DDS? Ha? Alam niyo ba? Ang ibig sabihin ng DDS ay walang iba kundi ang disiplinadong Duterte supporters! Yes! Umalis na yun, pulis. Sa tagal na natin na nagpipiket dito sa harapan ng ating Senado ay walang nakita ang ating mga kapulisan na nilabag tungkol sa batas trapiko sa pagkakalap dito sa lansayang ito. Kaya ang pangalan ngayon o meaning ng DDS ay disiplinadong Duterte supporters. Payag ba kayo doon? Yes! Bakit mahina? Payag ba kayo doon? Lagasan ninyo dahil unang-una, inaantok na ako. Dahil kahapon pa kami nandito, hindi na kami natulog dahil excited na kami. Dahil ang alam namin ngayong araw na ito ay idideklara na ang makasaysayan people power. Wala nangyari. Pero ano ngayon? Konsono. Ang taong bayan ay hindi na nakikinig dahil wala silang pakialam kahit ninanakawan sila ng mga politikong galit sa kapangyarihan. Dahil kahit bilyon ang ninakaw sa kanila ay tuwang-tuwa pa ang mga taong ito. Nasaan ang kanilang mga utak? Nasaan ang kanilang paninindigan upang sa ganon ay ipagtanggol ang
Why democracy is dead? Democracy is dead dahil ninakaw nila ang ating demokrasya. Nakita ninyo mga kababayan, ang mga harang ngayon, yan ang isang halimbawa ng pagkidil ng karapatan ng mamamayang Pilipino upang makalapit sa ating Senado. Ang Senado ay hindi pagmamayari ng mga politiko at ang mga taga-Malacanang. Ang Senado ngayon ay pagmamayari ng taong bayan. Dito, ang dami namin pagkikipaglaban upang mag-secure ng ating permit para sa ganun ay mag-rally dito sa harapan ng Senado. Alam niyo ba kung ano ang pangil nating bilang mamamayang Pilipino? Alam niyo ba ang karapatan nating mamamayang Pilipino upang sa ganun ay magsagawa ng pag-rally dito sa harapan ng Senado? Base sa ating issue na rampant corruption in our national government, hindi na natin kailangan mag-secure ng isang permiso sa local government unit. Bakit? Dahil meron tayong Philippine Constitution. Saan doon? Sa Philippine Constitution, ang pangil ng taong bayan. According to our constitutional rights, as per Article 3 of Section 4 ng 1987 Constitution, ang right to assemble, nandoon po. Tingnan ninyo sa inyong mga Google. Tingnan ninyo kung meron kayong aklat ng Philippine Constitution. Yan ang napakasimpleng pangil ng taong bayan, pero hindi natin yan na-exercise. Dahil ano? Dahil nagmukha tayong mga bangmang sa sarili nating batasang pambansa. Sinong nakakaalam nun sa inyo dito? Sa dami ng mga abogado na mayroon tayo dito nakapagtapos sa Pilipinas, pumasok sila sa Kongreso, pumasok sila sa Senado upang sa ganun ay itago ang nalalaman nila tungkol dito sa Philippine Constitution. Bakit hindi nila sabihin ito? Napakadaling sabihin nila dahil kung sila ay against corruption dito sa pamahalaan ito, dapat ituro nila sa taong bayan ang pamamaraan o ang pangil ng taong bayan para sa ganun ay makapag-picket o makapag-rally sila para protestahan ang pagnanakaw ng mga ganid ng mga politiko sa ating kabang ng bayan. Ano ngayon ang nakikita ninyo ngayon dito sa Senado? Ang ginawa nila sa Senado ay dinivide nila ng dalawa. Hindi ba kayo aware? Kayo ang mga wala dito sa kalsadang ito, taong bayan mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, mga OFW. Hindi nyo ba alam na ang paghahati ng Senado ay magkakaroon ng political crisis dito sa bansa? Sino ang nahihirapan? Tayo ang mga mamamayang Pilipino! Bakit ayaw niyong lumabas? Lumabas kayo at manindigan! Buhayin ang demokrasya ng Pilipinas! We will rebuild the democracy of the Philippines. Sino ang ayaw na mabuhay ang demokrasya ng Pilipinas? Gusto niyo ba na ang maghari dito sa Pilipinas ay isang diktatorya? Ngayon, bakit ayaw lumabas ng ibang taong bayan dito? Lumabas kayo dito! Nandiyan na ang kapangyarihan nyo sa Philippines Constitution! Kung ayaw ng mga
Section 5 of Rule 113 ng Philippine Rules of Court. Korte Suprema na yan. Korte Suprema na yan ang nagbigay ng panel para sa taong bayan. Para mag-citizen arrest tayo. Maniniwala ba kayo na ang mga sibilyan kayang i-aresto ang presidente, kayang i-aresto ang mga senador na kurakot, ang mga kongreso na mga kurakot? Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, lahat tayo babalik dito bukas. Pagbubukas ng Senado at makita natin ang mga minority bloc na yan, ikuli-huliin silang lahat at ikulang yan. Kaya niyo ba natin yan? Kung sabihin ninyo hindi natin kaya yan, sunugin na natin ang Kongreso, sunugin na natin ang Korte Suprema, sunugin na natin ang Senado, at sunugin na natin lalong-lalo na ang Malacanang dahil wala tayong gobyernong Pilipino. Ngayon, dito, nag-sacrifice kami lahat dito. O bago sa lahat, bago ko ipagpatuloy ang aking pagsasalita, ako ay nagpapasalamat sa mga natutulog dito sa lugar na ito. Mga kasamang nagrarally, nilalamok, nauulanan, dahil sila ang tunay na may pinaglalaban. Kaya samahan niyo kami, mga kababayan. Kaya niyo ba kami samahan? Para sa kalayaan natin, para sa mga magnanakaw ng bayan. Hindi sapat sa atin dito, mga kababayan, ang sigaw ng sigaw, sigaw ng sigaw, araw-araw. Alam niyo ba kung ilang araw na ako dito sa Maynila? Tanong ko sa inyo, sinong nakakalam kung ilang araw na ako dito sa Maynila? Simula September 20, 2025, nakipaglaban na ako dito through the call of Colonel Metran. Colonel Metran, nasaan ka? September 20, 2025, nandito na ako sa Maynila, nakikipaglaban sa rally na yan. Nagpupuyat. Hanggang ngayon, panaman, araw na ng kalayaan, hindi pa rin nagbago ang ating isinisigaw na maging malaya tayo mula sa mga magnanakaw ng bayan. Ngayon, kaya ito sa lahat ng taong bayan, kung gusto ninyong magbago ang ating bayan, para sa ganon, umunlad at mabigyan ng tamang serbisyo publiko ang lahat ng mamamayang Pilipino, tayo magkaisa, manindigan at ipaglaban ang katarungan at demokrasya ng mamamayang Pilipino. Hindi sapat dito na kayong lahat ay makinig, manood sa telebisyon at kung ano man na pangamaraan. Ang laban nandito sa lansangan. Nandito sa lansangan ito, sa harapan ng Senado. Ang last card ng taong bayan ay nandito sa harapan ng Senadong ito. At walang makakapigil sa taong bayan na mag-rally dito sa harapan ng Senadong ito dahil ang kalsadang ito ay pagmamayari ng taong bayan. Naniniwala ba kayo? Baka sabihin ninyo na ang kalsadang ito ngayon ay pagmamayari ng SM. Baka sabihin ninyo na ang kalsadang ito ay pagmamayari ng pribadong sektor. Baka pagmamayari ni Tulso. Baka pagmamayari ni Tulso to. Hindi. Dahil ang kalsadang ito ay pagmamayari ng taong bayan. Tayo ay may karapatan at walang nakakapigil sa ating lahat. Walang batas na nagbabawal na mag-rally dahil ang interes ng taong bayan ay mapanagot kung sino ang mga magnanakaw. Naniniwala ba kayo? Okay. Kaya ngayon, nandito tayo. Sineselebrate natin ngayon ang 128th anniversary ng ating independence. Pero sana hindi na tayo abutan ng next Independence Day na ganito, na nandito lang tayo
Sa lansangang ito, na wala naman tayong maisigaw, kundi puro sigaw lang, na walang mass action. Kailangan natin ng mass action. Kailangan natin ng action na makatotohanan at manindigan para ipaglaban ang ating demokrasya. Ngayon, dahil kayo ay pumapayag, encourage ninyo ang lahat ng mamamayang Pilipino na sumali dito. Magipag-participate kayo dito upang sa ganun ay mapanagot kung sino ang dapat managot. Wala tayong pakialam kung kababayan, kung sa norte, kahit sino man parte ng sulok ng Pilipinas, ang mga yan, kapag maging kamag-anak man yan, kung sila ay nagkasala sa batas, dapat sundin ang batas. Huwag nating i-bend ang law. Dahil ang bending the law ay yan, ay malaking kasalanan. Dapat nga itong mga nagbabaluktot ng batas natin na ito, ay dapat yan kinukulong na. Eh bakit hanggang ngayon, hindi nakukulong? Yung nagnakaw lang ng bunga ng mangga na yan, ikinulong, kinasuhan, nakulong. Pero yung nagnakaw dyan, ng bilyon, trilyon, ay dyan malaya silang naglalakad dyan, kumakain sa mamahaling restaurant, nakakapag-ibang bansa, para sa ganun mag-happy-happy, gamit pa ang pera ng taong bayan. Iyan ang masakit na katotohanan sa ating taong bayan dahil pinababayaan natin, tinotolerate natin ang mga ganitong aktibidad ng ating mga opisyales ng gobyerno na dapat managot. Pero sa halip na managot ang mga ito, tuwang-tuwa tayo dahil ang mga ninakaw nila ay pinapamudmod nila sa atin sa pamamagitan ng paggamit ng mga indirect vote buying. Ano ang mga indirect vote buying ito? Ginamit nila ang DOLE, ginamit nila ang DSWD at iba pang mga public assistance, cash assistance na yan. Tuwang-tuwa naman tayo dahil nakatanggap natin ito. Pero sa likod ng lahat ng iyan ay tinatarantado tayo ng administrasyong ito. Kaya tayo, bilang mamamayang Pilipino, pag-uwi ninyo mamaya sa inyong mga tahanan, balikan ninyo ang inyong Philippine Constitution. Pag-aralan ninyo yan. Nang sa ganon ay malaman ninyo kung ano ang karapatan ninyo bilang mamamayang Pilipino. Hindi lang tayo Pilipino dito na pumunta na lang sa bahay natin, magkagising natin ng umaga, pasok ng trabaho. Pagka nagsweldo, pumunta doon sa tindahan, bumili ng bigas, pagkain. Hindi lang ganun po ang responsibilidad nating mamamayang Pilipino. Kundi, dapat alamin natin ang ating karapatan nang sa ganon hindi tayo sinasalaula ng mga opisyales ng gobyerno. Sa totoo lang, sila ang ating tauhan. Sila ang ating trabahante na hindi dapat sila ang nasusunod dahil ang taong bayan ang mas higit na nasusunod dahil tayo ang nagpapasahod sa kanila. Nakita ninyo, mapansin ninyo, sa lahat ng mga local government units natin, o sino sila dyan sa opisina nila? Akala mo kung sino? Pag mag-entertain ng mga taong bayan, ng mga kliyente nila, akala mo sila ang may-ari ng munisipyo. Pero sa katotohanan, ang mga yan ay trabahante natin na dapat sila maglingkod sa atin ng tama na hindi binabastos ang mga mamamayang Pilipino dahil meron tayong Republic Act 6713. Oh. Alam ba ninyo, sino sa inyo lahat dito ang nakakalam ng Republic Act 6713? Meron ba? Oh, dapat pag-aralan ninyo yan. Hindi lang tayo nandito na nagrarally para magsigaw na bumaba ka na dyan, Bongbong Marcos! Kundi pag-aralan natin ang mga batas na pumoprotekta sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa mga nag-organisa dito, lalong-lalo na kay Tatay Rani, Ludwika, sa mga DRS,
yung mga nandito si kapatid Benz at ang mga bumubuo ng mga grupo dito, yung Devs, yung Alab Pilipinas, na ako ang isang spokesperson nila dyan sa Alab Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng mga Duterte diehard supporter